Magandang hapon. Ako po si Ginoong Dante Amarantolista, Coordinator ng Environmental Management and Protection Office ng Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan. Transforming it or converting it into a pocket park, kumbaga isang napakagandang positibong aksyon, no? Na instead of makita mo is mga basura, makita mo ngayon is parang greeneries, parks, laruan ng mga bata. Actually, nung na-construct siya was bangon tayo from the pandemic, so it really gave us some positive impact, positive direction, no? Lalong-lalo ng mga kabataan, no? Para magamit in a sense na yung mabago yung kanilang pananaw from the pandemic time, no, ito more positive outlook ng lugar. We take the opportunity, no, to na magpasalamat sa Department of Interior and Local Government, the ALG, and of course the City Government of Caloocan for having this kind of project. It is a very innovative, very noble, very creative, no, to use idle space, idle land, no, into a very productive, no, in terms of mental health and even yung aesthetic value ng lugar, no, na nababago natin yung yung pagtingin natin doon sa lugar, no. So we hope that we could come up with more of this kind of project, no, at marami pang espasyo sa Bagong Silang na pwede natin gawin ganun. At maraming salamat ulit. Pagiging isang tiger economy ay hindi lamang simbolo ng kaunlaran. Ito rin ay sumasalamin sa pagiging isang matatag at mahusay na lungsod. Nagsilbing inspirasyon at learning hub ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa Pilipinas na pinatatag ng napakaraming ugnayan at kasunduan sa pamamagitan ng Sisterhood Program. 6 hanggang 10 lungsod at munisipalidad mula iba't ibang panig ng bansa ang tinatayang bumibisita sa lungsod ng Mandaluyong bawat taon. Sa tulong ng 4 na service vehicles na ginawat mula sa incentive funds ng Seal of Good Local Governance noong 2022, napabuti ang pagtanggap at implementasyon ng mga epektibong programa at best practices ng Mandaluyong sa mga panauhing galing sa ibang lokal ng pamahalaan. Ang lahat ng ito ay produkto ng husay, galing at dedikasyon sa trabaho ng bawat isang kawani ng pamahalaang lungsod ng Mandaluyong. Ipagpatuloy ang pagtaas ng antas at kalidad ng serbisyo publiko para sa Mandaleño. Perform, empower, transform. Mandaleño disiplinado. Naisip po natin yung project na skate park. Ang nasa isip po natin ay several things. Number 1, yung atin pong mga kabataan. Nakita natin yung pangangailangan ng merong isang facility para din sa kanila. Second, it's about sports development. Nabanggit kanina, part na ng Asian Games, ang skateboarding. It is a sport na pwedeng pasukin ng ating mga kabataan. So having the facility is the start. Third, yun po pangangailangan natin ng mga open spaces and parks. An alternative na puntahan ng mga kababayan natin. Which brings me to the 4th reason kung bakit natin naisip. Para sa mga kabataang Muntinlupeño na nandoon sa kahilig na activity na yun. A gathering place kung saan magagawa nila yung hilig nila, but at the same time, may opportunity tayo na ma-harness sila. Then we put in our programs to develop them to become productive Muntinlupeños.
Whether it's enhancing their skills para maging competitive sila, or bringing them back into the mindset na become productive citizens. So that is the essence of the skate park. It's targeting the youth, tapping into their talent, and harnessing their potential. Pinapangarap namin lahat yan dito as local skaters. Nagkaroon din ng spark sa puso namin na magkaroon ng local skate park dito sa Muntinlupa na magiging safe place din namin. Dahil po sa bagong tayo na skate park na to, meron na po kaming safe place na mapaglalaroan. Congratulations na sa City Government of Muntinlupa. Nagkaroon tayo ng sariling skate park and mapaglalaroan ng mga batang mahilig dito. And sana mapangalagaan lang mabuti, panawagan sa mga kabataan na nag-skateboarding, pangalagaan natin yung facilities, magtulungan tayo para maging magandang impression sa atin ng ibang tao, hindi lang para sa pansarili, pero para sa pangkalahatan. At kami po ay natutuwa sa DILG sapagkat malaki po ang pinapuntahan ng ating incentive fund na nakuha natin sa ating pagkakapanalo ng Seal of Good Local Governance noong 2020. The greenhouse facility was designed as an extension or complementary infrastructure to our materials recovery facility. At yung compost po na makukuha natin from this facility will be used naman to grow our vegetables and other kinds of produce here in the greenhouse. Ako po si Jennifer S. Orfinada, greenhouse staff dito po sa MRF Greenhouse Atansados. Tuwing umaga po, ang everyday routine namin dito sa greenhouse is naglilinis po kami ng area ng mga pananim. At the same time, hina-harvest po namin yung mga dapat na i-harvest para po maibibigay po namin yung sa aming recipient. Mostly ang mga pananim po dito sa greenhouse is pechay, mustasa, talong. Meron din po kaming patola, upo. Meron din po kaming nadagdag na mushroom. Malaking bagay yung epekto ng pagkakaroon ng greenhouse dito sa Atansados, no? Unang-una, nabibigyan natin, no, yung mga tao na nahihirapan silang bumili. Yung mga gulay kasi kaya na natin silang bigyan. Ang kahalagahan din po nun, naimpluwensyahan po namin sila na magtanim at natututo rin po sila, no, kung paano maglinis at magkaroon ng malasakit sa environment. Hindi lamang yung mga gulay, yung mga plants na tinatanim dito, yung magpapakinabangan nito, kundi yung mga gulay na pwede itanim sa mga bahay-bahay natin. Again, congratulations to the City of Navotas, and we are praying that magtagumpay kayo sa lahat ng inyong magagandang mga hangarin para sa lungsod ng Navotas. Isa sa mga suliranin po natin ay siyempre yung pagkain, food security. Hindi lang tayo nagtanim, kundi edible pa po ang ating mga tinanim. So makakain po natin. At congratulations po sa ating lahat at hindi po mangyayari po to siyempre kung wala po yung tulong ng DILG dun sa ating nakuhang incentive dun sa Seal of Good Local Governance. Ng city truck, yung city pound, mas napabilis po yung proseso namin. Nag-rescue kami. May nasagasaan kasing pusa. Tinawag ko si City Pound sa City Vet para po ma-rescue. Wala pang isang oras, andito na kaagad yung city response team po ng City Veterinary Department. Malaki po ang naging pagbabago dahil hindi na po talaga tayo nahihirapan. Yung pong ating mga mamamayan, medyo naiibsa na po yung kanila pong pag-aalangan na siyempre before po, pagka nakakita po sila ng mga stray dogs, medyo siyempre nandun yung kabay kapag naglalakad po sila. Napakalaki po ng improvement kasi yung added new trucks po namin, nag-enhance ang capacity ng city namin na mag-capture ng stray dogs. Ginagamot, binibigyan ng kaukulang bakuna, tinetrain po yan, obedience training. Na-improve po ang ating
public safety. Pababa na po ang rabies cases natin. Napapa-adapt pa po natin ang mga aso natin na ibibigay natin sa mabubuting nag-aalaga ng hayop. Sa QC, sinisiguro natin na lahat ay kasali sa pag-unlad. Bilang isang inklusibong lungsod, bawat Q-citizen pati na ang kanilang mga alagang hayop ay pinaglalaanan natin ng mga serbisyo at programang tumutugon sa pangangailangan nila. In QC, we make sure that no pets are left behind dahil ang Quezon City pet-friendly.